hindi ko maintindihan kung bakit niya gagawin iyon sa akin hanggang sa manatili ako sa kanyang silid ng ilang araw bilang isang multo. Ang asawa ko pala ay hindi niya biological son. Siya ay nabuntis kasabay ng ibang babae, at sinabi ng prinsipe na kung sino ang mangganganak ng lalaki ay magiging asawa niya. Siya ay nag-aalala na ang sanggol sa kanyang tiyan ay maaaring isang babae, kaya siya ay naghanda ng isang maliit na lalaki kapag siya ay malapit ng manganak. Kung siya ay nanganak ng isang babae, ang babae ay papalitan niya ng lalaki. Walang sorpresa, nanganak siya ng isang batang babae, at pinalitan ng handang lalaki ang kanyang biolohikal na anak na babae gaya ng binalak. Ang batang lalaki ay tiyak na aking asawa. Sa ganoong paraan, ang aking asawa ay naging anak ng duke, habang siya ay naging dukesa. Gayunpaman, nabuntis siyang muli pagkaraan ng 3 taon, at ito ay isang lalaki, kaya nagsimula siyang lumayo sa aking asawa. Ang duke, gayunpaman, ay pinakitunguhan ng mabuti ang aking asawa at pinili pa nga ang aking asawa upang maging tagapagmana, na hindi katanggap-tanggap sa kanyang paningin. Kaya naman, nagplano siya laban sa aking asawa noong araw ng aming kasal. Nang marinig ang kwentong iyon, nagulat si Guning nang malaman na ang babaeng multo ay ipinanganak sa isang pamilya ng kapangyarihan. Dahil ito ay libingan ng anak ng isang duke, kailangang mayroong maraming mahahalagang sinaunang bagay sa loob. Kung ang lahat ng ito ay hinukay at ilagay sa merkado, maraming tao ang maaaring maapektuhan ng yin. Kahit na namatay ang asawa ko, anak pa rin siya ng duke, at inilihim ng dukesa ang kanyang tunay na pagkakakilanlan upang maiwasang malantad ang kanyang maruming gawa. Kaya naman, nagkaroon ng grand funeral ang asawa ko sa Julong Mountain hindi kalayuan sa kabisera. Pero hindi ko alam kung Julong Mountain pa rin ang tawag sa bundok ngayon, may pag-aalalang sabi ng babaeng aswang. Naroon pa rin ang Julong Mountain, at narinig ko na ito dati, sabi ni Guning. Narinig ni Guning ang Julong Mountain dahil may Julong Mountain Villa sa paanan nito. Ang Julong Mountain Villa ay isang high-end na pribadong club, at ang mga taong pumunta doon para kumain o magbakasyon ay maaaring napakayaman o makapangyarihan. Sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao, ilang beses na siyang naroon para sa mga gawain. Mahusay, maaari mo akong tawagan kapag dumating ka sa Julong Mountain, at maaari kong pangunahan ang daan para sa iyo, sabi ng babaeng multo na may pananabik. Pupunta ako sa kabisera upang harapin ang isang bagay sa loob ng ilang araw, para mahintay mo ito, sabi ni Guning. Sure, sabi ng babaeng multo. Bumalik ka sa painting para madala kita, sabi ni Guning. Ang babaeng multo ay naging manipis na linya ng pulang ilaw at pumasok sa painting, pagkatapos ay inirolyo ito ni Guning at inilagay sa telepatikong espasyo sa mata. Pagkatapos nito, pinalabas ni Guning ang Jiao at tinanong ito kung maaari nitong makuha ang yin dito. Kung hindi nito magagawa, gagamitin ni Guning ang kanyang Night Luminescent Pearl para gawin ito. Tumango ang Jiao at hinigop ang yin sa gusali, kaya hindi nagtagal ay bumalik sa normal ang gusali. Walang pagkaantala, inilagay ni Guning ang Jiao at umalis. Sa kabisera, sina Leng Xiaojia at Smith ay nakipagtalik sa isang hotel. Habang si Tang Yaqzhen at ang lalaki ay bumalik din sa bahay ng lalaki mamaya. Nagkaroon ng lahat ng uri ng tao sa mundong ito. Ang ilan ay gustong mamuhay ng tahimik, habang ang ilan ay nangangailangan ng kaguluhan araw-araw. Si Leng Xiaojia ay walang asawa, kaya walang masama kahit na makipagtalik siya sa isang random na lalaki, ngunit iba si Tang Yaqzhen. Nagkaroon na siya ng fiancé, kaya amoral na nakipagmahal pa siya sa ibang lalaki. Ganoon din ang ginawa ni Chi Zaiyo. Nagkaroon din siya ng mga mistresses o bumili ng pakikipagtalik sa pamamagitan ng pera kapag wala si Tang Yaqzhen sa kanyang tabi, ngunit inilihim ang kanyang pag-uugali mula sa kanya. Sa pagkakataong iyon, nagtiwala si Tang Yaqzhen na si Chi Zaiyo ay tapat sa kanya. Bilang karagdagan, naniniwala si Tang Yaqzhen na umasa si Chi Zaiyo sa kanya upang makuha ang kanyang mataas na katayuan sa lipunan ngayon, kaya hindi siya maglakas loob na ipagkanulo siya. Kung maglakas loob si Chi Zaiyo na gawin iyon, maaari niyang alisin ang lahat ng mayroon siya sa kanya sa isang iglap.
At sa kabaligtaran, kahit na makita niyang palaging niloloko siya nito, patatawarin niya ito. Si Tang Yaksan ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili. Sa katunayan, ang mga lalaki at babae ay hindi pantay sa lipunang ito. Dahil maraming tao ang naniniwala na normal lang naman loko ng mga lalaki sa kanilang mga kapareha, ngunit hindi magagawa ng mga babae ang parehong bagay. Kung niloko ng isang lalaki ang kanyang kapareha, sasabihin ng mga tao na ito ay naiintindihan dahil ito ay isang bagay na ginagawa ng lahat ng lalaki. Gayunpaman, kung ang isang babae ay niloko ang kanyang kapareha, ang mga tao ay mahigpit na papuna sa kanya. Sa kabuuan, ang mga lalaki ay may mas mataas na katayuan sa lipunan kaysa sa mga babae. Kinaumagahan, tinawagan ni Leng Xiaoteng si Guning sa alas 8 ng umaga at sinabi sa kanya na aalis siya patungo sa base militar. Dahil ito ay isang nakagawiyang pagsasanay, ang kanyang telepono ay hindi bababa sa 4 na araw. Pagkatapos ng pagsasanay, baka malaya na siya at makakasama niya sa Burma. Dumating si Guman noong alas 8:30 ng umaga upang ihatid si Guqing at ang iba pa sa paliparan. Nakarating sila sa airport ng mga 9:30 AM kaya nakipag-usap sandali si Guman sa kanyang mga kamag-anak bago sila umalis. Pagkatapos ay bumalik sina Guning at Guman sa bahay ng pamilya Tang para sa tanghalian at umalis si Guning pagkatapos kumain. Pupunta sina Guman at Tang Yunfan sa ibang bansa para sa kanilang honeymoon noong hapong iyon. At babalik sila pagkalipas ng 1 linggo dahil ang Tang Yunfan ay may malaking negosyong korporasyon na pinapatakbo. Maraming marangal na babae at mayayamang babae ang umibig sa mga gown mula kay Charm pagkatapos ng kasal ni Guman, kaya napaka-busy ni Yuzi ngayon. May ilang reklamo si Yang Ziqian, ngunit hindi niya ito sinabi ng malakas, dahil ito ang karera ni Yuzi. Minsan tinatawagan siya ni Yuzi, ngunit wala silang masyadong oras upang magkita. Ang Kamay Beauty Salon ay naging mas sikat din pagkatapos ng kasal. Maraming kababaihan ang nagpareserba para subukan ang mga produkto ng skincare kaya mas marami ring customer ang naakit ni Kuzi. Sa loob ng maikling panahon, ang Kuzi ay naging isang kilalang tatak sa mga mayayamang babae. Magbubukas na sana ang Kamay Beauty Salon ng pangalawang tindahan sa CTB, dahil napakaraming bagong VIP na miyembro. Tinawagan ni Manager Ding si Guman at kinausap ito, at pumayag si Guman. Gayunpaman, kaunti lang ang alam niya tungkol sa pagbubukas ng branch, kaya humingi siya ng tulong kay Tang Yunfan. Sa simula, gusto niyang tawagan si Guning para sa payo, ngunit naisip niya na mas mabuti kung lutesin ng kanyang asawa ang problemang ito para sa kanya dahil kasal na siya ngayon. Bukod dito, ang pamilya Tang ay napaka-impluwensya sa CTB, kaya magiging napakadali para kay Tang Yunfan na pangasiwaan ito. Si Tang Yunfan ay higit na handang tumulong kay Guman. Mayroong ilang mga Fengxiang shopping mall sa CTB. Ang unang tindahan ng Kamay Beauty Salon ay matatagpuan sa downtown, kaya naisip ni Tang Yunfan na maaaring magbukas ng mga sangay si Guman sa ibang mga distrito ng CTB. Ang Downtown Fengxiang Shopping Mall ang may pinakamalaking daloy ng mga tao, ngunit maraming tao ang bumibisita sa Fengxiang Shopping Mall sa ibang mga distrito ng CTB araw-araw din. Karaniwan, ang mga bisita mula sa ibang mga lungsod ay namimili sa downtown, kaya ang mga shopping mall sa sentro ng lungsod ay palaging masikip. Sinabihan ni Tang Yunfan si Quan Mingkai na maghanap ng magandang tindahan para sa Guman sa ibang mga shopping mall. Sa katunayan, hindi madaling magpatakbo ng isang kumikitang negosyo sa kasalukuyan. Kahit na maraming tao ang Fengxiang Shopping Mall, kalahati lang ng mga tindahan ang sikat, at marami sa kanila ang halos hindi na nakalutang. Hindi nagtagal, nakahanap si Quan Mingkai ng isang tindahan na inuupahan na angkop para sa isang beauty salon. Sinabihan ni Tang Yunfan si Quan Mingkai na alkilahin ito at i-furnish ito sa parehong estilo ng Kamay Beauty Salon. Nang matapos ito, sinabi ni Guman kay Manager Ding na maaari siyang kumuha ng mas maraming tao at sanayin sila na magtrabaho sa sangay ngayon. Kailangan nila ng mas maraming karanasan na mga beautician, sa halip na mga taong walang kasanayan. Makakatipid ito ng maraming oras para sa kanila.
Noong ika-4 ng hapon, sabay-sabay na umalis sina Guman at Tang Yunfan papuntang airport, at aalis sila patungong Bansaway sa ika-6 ng gabi. Ang pamilya Tang ay mayroon ding mga negosyo sa Bansaway, kaya maaaring tumingin doon si Tang Yunfan sa kanilang honeymoon. Libre si Guning kinabukasan, kaya pumunta siya sa bahay ng pamilya Tang. Kahit nawala na sina Guman at Tang Yunfan para sa kanilang honeymoon, si Tang Haifeng ay nanatili sa bahay buong araw, kaya naisip niya na dapat niyang bisitahin ang kanyang lolo. Kung tutuusin, pupunta rin siya sa kabisera bukas, at aalis papuntang Burma makalipas ang ilang araw, kaya mas marami siyang oras kasama si Tang Haifeng ngayon. Nabalitaan ni Tang Haifeng na ang pamilya mo ay nasa ganap na gulo ngayon, kaya tinanong niya si Guning kung ito ay sanhi ng Kay. Sinabi ni Guning kay Tang Haifeng ang tungkol sa relasyon ni Kay sa pamilya mo, kaya naisip ni Tang Haifeng si Kay nang marinig niya ang pamilya mo ay nasa malaking problema ngayon. Hindi nagabala si Guning na ilihim ito, at ipinadala ito. Hindi siya pinuna ni Tang Haifeng, dahil ang pamilya mo mismo ang humiling nito. Kung hindi naging masama ang pakikitungo ni Mu Zoxan sa kanyang dating asawa noon, hindi sana maghayganti ang kanyang anak. Walang simpatiya si Tang Haifeng sa pamilya mo. Mukha siyang mabait at mabait sa paningin ng kanyang pamilya, ngunit maaari siyang maging lubhang malupit sa kanyang mga kaaway at masasamang tao. Kahit na ang pamilya mo ay nakipagtulungan sa pamilya Tang sa negosyo, si Mu Zoxan ay hindi isang mabuting tao sa mga mata ni Tang Haifeng. Bukod dito, sinabihan siya ni Guning na huwag makisali dito, kaya tiyak na lalayuan niya ito. Lumipad si Guning sa kabisera makalipas ang isang araw. Dumating siya sa paliparan ng kabisera sa alas 10:20 ng umaga. Tinawagan niya si Kay bago siya umalis papuntang kabisera at tinanong si Kay kung malaya siyang sunduin. Natuwa si Kay nang marinig niyang darating si Guning sa kabisera. Siyempre libre ako, pero dahil malapit ka na sa kabisera, kailan ka magrehistro ng kumpanya ng laro? Hindi na nakapaghintay si Kay ng isang segundo, dahil tapos na ang laro at nakapasa sa alpha test. Handa na siyang ilabas ito kapag naitatag na ang kumpanya ng laro. Natuwa si Guning na si Kay ay masyadong apurahan, ngunit naiintindihan niya ang kanyang nararamdaman. Darating ako sa kabisera bandang 10:20 AM, at 40 minuto ang kailangan para makarating sa sentro ng lungsod. Para sabay nating tapusin ang legal na pamamaraan bago ang tanghalian. Malaki. Kinikilig si Kay. Nagkataon, nasasagasan ni Guning si Chi Zayo na kalalabas lang din ng eroplano. Nagkunwari si Guning na hindi niya nakita. Si Chi Zayo, gayunpaman, ay hindi maaaring baliwalain si Guning dahil siya ay isang napakagandang babae. Sa simula pa lang ay binigyan niya ito ng pansin dahil sa relasyon nito sa pamilya Shu, ngunit ngayon ay naramdaman niyang napaka-espesyal niya. Bagamat nanatili siyang malayo, siya ay napakaganda at kaakit-akit para hindi papansinin. Kaya naman, naglakad si Chi Zayo papunta kay Guning at binati siya. "Hay, nagkataon lang." "Hay," sabi ni Guning, ngunit hindi nag-abalang ngumiti sa kanya. Pagkatapos ay naglakad na siya palayo at iniwan siya. Dahil hindi pinansin, medyo hindi nasiyahan si Chi Zayo, ngunit hindi ito pinansin, dahil magkakilala lang sila. Walang pagkaantala, sinundan ni Chi Zayo si Guning. "Pwede ko bang malaman ang pangalan mo?" Ang mga lalaki ay pareho. Kung ang isang babae ay sobrang interesado sa kanya, hindi niya ito papansinin at iisipin pa na nakakainis siya. Gayunpaman, kung ang babae ay nanatiling malayo sa kanya o kahit na sadyang hindi pinansin, magkakaroon siya ng nag-aalab na pagnanais na maakit ang kanyang atensyon. Si Chi Zayo ay hindi kailanman pinapansin ng sinumang babae, kaya ang pag-uugali ni Guning ay pumukaw sa kanyang interes. Bilang karagdagan, si Guning ang kanyang uri. "Ang apelyido ko ay Go," sabi ni Guning nang hindi tumitingin sa kanya. Bagamat kinasusuklaman ni Guning si Chi Zayo, hindi niya maipakita sa kanyang mukha ang kanyang tunay na nararamdaman sa oras na ito. Kung naramdaman ni Chi Zayo ang matinding pagkamuhi nito sa kanya, maaaring maging alerto siya at mas bigyang pansin siya, na maaaring magdulot ng hindi kinakailangang gulo.
Miss Gu, kailangan mo ba ng masasakyan? Tanong ni Chi Zaiyo sa kanya. Salamat, ngunit sinusundo ako ng kaibigan ko, sabi ni Guning. Mabuti, dahil sinabi niya iyon, hindi na iginiit ni Chi Zaiyo. Huminto siya at pinanood si Guning na papasok sa kotse. Nang wala na si Guning, lumingon siya sa sarili niyang sasakyan sa parking lot. Inihatid ni Kay si Guning sa Administration for Industry and Commerce. Naihanda mo na ba ang lahat ng mga dokumento? Tanong ni Guning. Sure, Kang Yi has checked them also for me, sabi ni Kay na may pananabik. Ngumiti si Guning. Si Kay ay mukhang isang masayang batang lalaki na kakakuha lang ng matatamis na candy. Pagkatapos, tinawagan ni Guning si Chen Kang Yi at sinabihan siyang mag-book ng kwarto para sa tanghalian. Sila ay kakain kasama sina Luzon at Lu Xiao. Matagal na silang hindi nagtitipon. Natuwa si Luzon na malaman na darating si Guning, at hindi na siya makapaghintay na ibahagi sa kanya ang magandang balita tungkol sa Infinite Horror. Pinunan ni Guning at Kay ang ilang mga form nang dumating sila sa gusali ng gobyerno. Pagkatapos nilang ibigay ang mga kinakailangang dokumento, ang kailangan na lang nilang gawin ngayon ay maghintay. Pagdating nila sa nakatalagang restaurant, halos 12 PM na. Naroon na si Chen Kang Yi at ang iba pa, at nag-order na sila ng maraming pagkain. Sa sandaling dumating sina Guning at Kay, ang mga pinggan ay ilalagay sa mesa. Gayunpaman, nakatagpo sila ng isang pamilyar na mukha sa bulwagan. Ang tao ay si Muzoksen, ang biolohikal na ama at kaaway ni Kay. Nakita ng pangalawang Kay si Muzoksen, nagbago ang kanyang mukha. Marahil dahil hindi nakita ni Muzoksen si Kay sa loob ng maraming taon, hindi niya nakilala si Kay, ngunit binati muna si Guning. Miss Gu, nagkataon lang. Napakasaya na makita kang muli, magalang na sabi ni Muzoksen. Sa katunayan, hindi siya mukhang maganda dahil ang pamilya mo ay nasa isang ganap na gulo. Kahit na si Kay, na nagtatrabaho para sa Guning, ay may matagal ng sama ng loob sa pamilya mo, ang pamilya Tang ay isa pa rin sa mahalagang kasosyo sa negosyo ng pamilyang mo. Inimbitahan din ang pamilya mo na dumalo sa kasal ni Guman at Tang Yunfan. Narinig niya ang kwento tungkol kay Guman at Tang Yunfan, kaya alam niya na si Guning ay biological na anak ni Tang Yunfan. Ikinagalak na makita ka, Mr. Mo, nakangiting sabi ni Guning. Kahit na hindi nakilala ni Muzoksen si Kay, naisip niyang medyo pamilyar si Kay, ngunit hindi niya maalala kung saan niya nakita si Kay noon. Ginoo. Ma, ikinagalak kitang makita. Ibinuka ni Kay ang kanyang bibig sa sandaling ito. Ayaw ni Kay na makipag-usap kay Muzoksen, ngunit ngayon ay iba. Si Muzoksen ay nasa malaking problema ngayon, na kung ano mismo ang gusto niya at nangyari. Kinailangan niyang samantalahin ang pagkakataong ito para pagtawanan si Muzoksen. Ikaw, biglang nabigla si Muzoksen sa kanyang mga mata. Masyadong abala si Muzoksen sa mga araw na ito, kaya natagalan siyang maalala si Kay. Nang sa wakas ay nakilala niya si Kay, napagtanto niyang buhay pa ang kanyang anak. I feel quite honored na naaalala mo pa rin ako, Kay Mok. Ako. Nagpanik si Muzoksen at umiwas sa mga mata ni Kay. Ayos lang. We're merely strangers now, maaliwalas na sabi ni Kay na parang totoo. Walang pakialam si Kay kung naaalala siya ni Muzoksen o hindi, dahil kaaway niya si Muzoksen. Si Muzoksen, gayunpaman, ay nakaramdam ng lubos na kahihiyan. Nako, pasensya na, masyado akong naging abala nitong mga araw na ito. Kamusta ka? Tanong ni Muzoksen, ngunit nababalisa. Magaling ako, napakahusay, lalo na't kakaiba, sabi ni Kay na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Nakaramdam ng kasiyahan si Kay na ang pamilya mo ay nasa malaking problema, ngunit hindi alam ni Muzoksen na ang gulo ay dulot ni Kay. Natutuwa akong malaman iyon, sabi ni Muzoksen. Well, actually, palagi kitang hinahanap, pero wala ka. Naisip ni Muzoksen na masisira ang kinabukasan ni Mowenki pagkatapos makulong, kaya hindi masamang bagay kung ang isa pa niyang anak ay makakabalik sa kanyang tabi. Gayunpaman, hindi siya tinanggap ni Kay bilang kanyang ama.
Itinuring niya ito bilang kanyang kaaway. Kahit magkamag-anak sila, hinding-hindi makakalimutan ni Kay ang pinagdaanan ng kanyang ina. Siya ay nagdusa mula sa hindi kasiya siyang alaala sa mahabang panahon, at hindi makapaghintay na makita ang pamilyang mo na nawasak. Talaga, halatang hindi naniniwala si Kay. Ginoo mo, hindi ako ipinanganak kahapon, at ito ay isang hanggal na kasinungalingan. Dahil sa impluwensya ng pamilyang mo, dapat napakadali para sa iyo na makahanap ng isang bata. Wala akong pakialam kung may balak kang hanapin ako o hindi, pero iniisip ko lang na parang katawa-tawa ito. Namula si Muzoksan sa kahihiyan, at medyo nakaramdam din ng inis. Si Moye ang naging sanhi ng pagkawala ng mukha niya sa publiko. Ang N0V3 Larialm ay ang platform kung saan unang inihayag ang kabanatang ito sa N0V3L, V1N. Sa kabutihang palad, si Guning lang ang nakatayo malapit sa kanila, at ang iba ay malayo sa kanila. Naunawaan ni Muzoksan na hindi niya dapat pinabayaan si Moye at ang kanyang ina, ngunit hindi ito nangangahulugan na tatanggapin niya ang pagpuna ni Moye. Sa kabuuan, si Muzoksan ay isa pa ring makasarili na tao, at hinding-hindi iyon magbabago. Iniwan ni Muzoksan ang kanyang unang asawa at anak para sa kayamanan maraming taon na ang nakalilipas, at maaari na niyang gawin ang parehong bagay ngayon. Nakaramdam din ng kaunting kahihiyan si Guning, dahil isa siyang tagalabas dito, at hindi nararapat na manatili siya rito nang marinig ang kanilang pagtatalo. Bueno, sa palagay ko ay dapat na akong umalis para makipagkita sa iba ngayon, at maaari kang pumunta mamaya. Wag na, boss kita, at hindi kita kayang hintayin. Wala akong kausap sa kanya. Tara na, sabi ni Kay. Siya ang boss mo. Nagulat si Muzoksan. Tama, si Miss Go ang amo ko, I work for her now, pagmamalaki ni Kay. Ginoo mo, natatakot ako na kailangan na nating pumunta, sabi ni Guning kay Muzoksan. Pagkatapos noon, sabay silang lumayo, naiwan si Muzoksan. Gustong pigilan ni Muzoksan si Moye, ngunit hindi niya alam kung paano. Nakipagtalo lang si Moye sa kanya, at wala na rin siyang ibang makausap kay Moye, kaya nakatayo lang siya doon habang pinapanood silang umalis. Isang ideya ang bumungad kay Muzoksan pagkatapos nilang umalis. Dahil si Moye ay nagtatrabaho para sa Guning, si Guning ay maaaring makatulong sa pamilyang mo kung si Moye ang pumalit sa negosyo ng pamilyang mo. Bilang karagdagan, mayroon ding suporta si Guning ng pamilya Tang, kaya dapat ay napakadali para sa kanya na tulungan sila. Bagamat hindi alam ni Muzoksan kung sino ang naging sanhi ng gulo para sa kanyang pamilya, alam niya na madaling malulutas ng pamilya Tang ang problemang ito. Ang pamilya mo ay dumanas na ng malaking pagkalugi. Kung hindi nila malalampasan ang krisis na ito sa lalong madaling panahon, malapit nang malugi ang negosyo ng kanilang pamilya. Bukod dito, si Mo Wenqi ay nasa kulungan ngayon, kaya imposible para sa kanya na kunin ang negosyo ng pamilya mo. Kung handa si Moye na sumali sa pamilya mo, hahayaan siya ni Muzoksan na kunin ang negosyo ng pamilya mo. Kung ganoon, kaya pa niyang mamuhay ng marangyang buhay. Sa pag-iisip niyan, nagpa siya si Muzoksan na kausapin si Moye mamaya. Hindi niya akalain na tatanggihan ni Moye ang mapagbigay na alok na ito. Sa kanyang mga mata, walang sino man ang maaaring humindi sa isang kapalaran. Walang ibang haharapin ngayon si Muzoksan, kaya nagpa siya siyang hintayin si Moye sa bulwagan. Nang pumasok si Guning sa pribadong silid, tumayo si Chen Kangyi at iba pa at binati siya. Hi, boss. Iginagalang nila si Guning at nakipagkaibigan din sa kanya. Hindi rin sila bibigyan ni Guning ng sobrang pressure. Pinili nilang magtrabaho para kay Guning dahil sa kanyang namumukod-tanging kakayahan, kaya hindi nila siya hahamakin. Bagamat si Lu Xiao ay pansamantalang namamahala ng Fenghua Entertainment para kay Guning at aalis siya sa darating, kinuha pa rin niya si Guning bilang kanyang boss. Bukod dito, hinangaan din niya ang naabot ni Guning hanggang ngayon. Maupo muna kayo, sabi ni Guning sa kanila. Pagkaupo nilang lahat, sinabi ni Luzon, Boss, ang box office ng Infinite Horror ay lampas sa inaasahan ko, at ito ay isang malaking tagumpay.
Kahanga-hanga si direk mo at ginawa niyang blockbuster ang pelikula. Haha, salamat. Medyo natawa si Muye. Once na maging successful ang Infinite Horror, maraming film teams ang nagtanong sa akin kung sino ang nag-edit nito. Obvious naman na gusto nilang i-poach si director mo. Hindi ko sinabi sa kanila. Hindi ako tanga, sabi ni Luzon. Sinabi iyon ni Luzon upang paalalahanan si Muye na maraming tao ang sumusubok na i-poach siya. Naintindihan ni Kay, ngunit hindi siya aalis sa kumpanya ni Guning. Huwag kang mag-alala, hindi ako aalis sa team natin para sa pera, seryosong sabi ni Kay. Si Kay ay hindi nagkulang sa pera, at hindi rin siya masyadong nagmamalasakit sa pera. Pagkatapos ng lahat, pinagaling ni Guning ang kanyang mga binti, at palagi siyang nagpapasalamat sa kanya. Gumaan ang pakiramdam ni Luzon nang malaman niyang hindi sila iiwan ni Kay para sa pera. Kumpiyansa si Guning na hindi aalis si Kay sa kanyang kumpanya para sa pera, dahil maaari niyang ialok sa kanya ang anumang gusto niya. Mayroon siyang kalayaan at sapat na pondo para gawin ang anumang gusto niyang gawin sa kumpanya ni Guning. Kunin ang kumpanya ng laro bilang halimbawa. Nagpunta si Guning upang magparehistro ng isang kumpanya ng laro dahil lang gusto ni Kay na maglabas ng isang laro. Nagtiwala siya sa kanya. Kahit na ito ay nabigo at hindi kumikita, kaya pa rin niya ang resulta. Gayunpaman, hindi magkakaroon ng walang kondisyong suporta si Kay sa ibang mga kumpanya. Pinahahalagahan ng mga negosyante ang kita kaysa sa anupaman, at marami sa kanila ang ayaw makipagsapalaran. Ito rin ang dahilan kung bakit napakaraming kumpanya ang gumawa ng mabagal na pag-unlad sa mahabang panahon. Si direktor mo ba ang mamamahala sa pag-edit ng lahat ng mga pelikula at palabas sa TV na ginawa ng Fenghua Entertainment sa hinaharap? Tanong ni Luzon na may pananabik. Mula nang malaman ni Luzon ang tungkol sa mga natatanging kakayahan ni Kay sa pag-edit, nawalan siya ng interes sa iba pang mga post-production team. Gayunpaman, nasa kina Kay at Guning ang desisyon. Walang problema, ngunit magagawa ko lamang ito kapag hindi ako abala sa sarili kong trabaho, sabi ni Kay nang may kasiglahan. Madali para sa kanya na mag-edit ng isang pelikula, at magkakaroon lamang ng isa o dalawang pelikula sa loob ng isang taon. Bilang karagdagan, ang Fenghua ay pag-aari din ni Guning. Oh, may iba ka bang kaibigan na nagtatrabaho din sa industriyang ito? Biglang tinanong ni Guning si Kay. Nagkaroon siya ng ideya na kumuha ng mas maraming taong may kasanayan. Naunawaan ni Kay ang layunin ni Guning at sinabing, maraming tao ang kilala ko sa industriyang ito, ngunit hindi ko sila kaibigan. Kung kailangan mo, maaari ko silang tawagan. Salamat, ngunit huwag pilitin silang magtrabaho para sa akin, sabi ni Guning. Siya ay nangyari ng mga bihasang manggagawa, ngunit hindi niya pinipilit ang mga ito na magtrabaho para sa kanya. Naiintindihan ko, sabi ni Kay. Boss, gagawin ko ang script para sa nobela ng palasyo ni Duan Lizin, at sa tingin ko si Tang Xiaoxiao ay maaaring maging aktres. Isa siyang A-list na magaling na artista. Dapat kasama rin si Sutong Noo sa palabas, may papel na babaeng general na bagay sa kanya. Nakausap ko na si Tong Noo, at nag-audition siya, kaya nakuha niya ang role. Para sa iba pang mga tungkulin, bukas sila para sa kompetisyon. Magpapadala rin ako ng invitation letter para mag-audition kina Han Lengshan at Bai Lin, sabi ni Luzon. Alam ni Luzon na sina Han Lengshan at Bai Lin ay nagplanong sumali sa Fenghua Entertainment sa darating. Pumayag din si Guning na kunin sila, at naisip ni Luzon na magaling din silang artista. Kailangan lang nila ng angkop na mga tungkulin para makakuha ng higit na kasabihan. Makakapagdesisyon ka. Pinagkakatiwalaan kita, sabi ni Guning. Salamat, hindi kita bibigwin, sabi ni Luzon nang may kumpiyansa. Matapos ang mahusay na tagumpay ng kanilang unang pelikula, si Luzon ay puno ng pag-asa. Sa oras na ito, sinabi ni Chen Kangyi, Boss, ang pagtatayo ng punong tanggapan ay halos tapos na, at ito ay ipinalabas sa loob ng 1 linggo ngayon, kaya handa na ito para sa amin na magtrabaho doon. Mula noong pinangasiwaan ni Chen Kangyi ang construction project,
Kumuha sila ng mas maraming tao para mapabilis ito, at natapos ito sa loob ng 3 buwan. Ang gusali ay May 18 palapag sa kabuuan, na isang komplikadong proyekto. Sa ngayon, 80% nito ay tapos na, at ito ay ipinalabas sa loob ng 1 linggo. Magaling, ikaw ang mananagot niyan, sabi ni Guning. Walang problema, sabi ni Chen Kangyi. Pagkatapos ng tanghalian, binalak ni Guning na dalhin ang ilang mga antik sa Xiangyuan Antique Store sa Antique Street. Boss, ihahatid na kita doon, sabi ni Kay. Ayos lang. Pupunta muna ako sa headquarters kasama mo, tapos ako na mismo ang magdadrive doon, sabi ni Guning. Kung pumunta si Kay doon kasama niya, hindi magiging convenient para sa kanya na kumuha ng mga antik mula sa telepathic espasyo ng mata. Sure, sabi ni Kay. Pagkatapos noon, sabay silang bumalik sa headquarters. Gayunpaman, pinahinto ni Muzoksen si Kay sa bulwagan ng restaurant. Hi, Miss Gu, pwede ko bang makausap ng pribado si Moye? Tanong ni Muzoksen kay Guning. Dahil si Guning ang amo ni Moye, dapat siyang humingi ng pahintulot kay Guning. Nagulat siya, bago pa makapagsalita si Guning, pinutol na sila ni Kay. Sa tingin ko hindi ko na kailangan. Kilala ni Chen Kangyi si Muzoksen, kaya nagalit din siya nang makita niya si Muzoksen. Si Muzoksen ang taong naging sanhi ng pagkamatay ng ina ni Moye, at si Moye ay nabuhay sa sakit sa nakalipas na ilang taon. Masaya rin si Chen Kangyi na makita ang kasalukuyang kaila-hilakbot na sitwasyon ng pamilya mo. Gayunpaman, nagulat siya nang mag-usap sina Kay at Muzoksen na parang nagkita na sila noon. Hindi kilala nina Luzon at Lu Xiao si Muzoksen, ngunit napansin nila na si Muzoksen ay kahawig ni Kay, kaya kitang-kita na hindi simple ang kanilang relasyon. Dahil sa ugali ni Kay kay Muzoksen, hindi sila magiging close. Moye, kailangan ko lang ng 5 minuto. Pwede ba tayong mag-private talk? Tanong ni Muzoksen na may seryosong mukha. Kumpiyansa siya na makukumbansi niya si Kay na tulungan siya sa loob ng 5 minuto. Nang makitang seryoso si Muzoksen, napagtanto ni Kay kung ano ang gusto niyang pag-usapan sa kanya. Sige, 5 minuto. Pagkatapos, sinabi niya kay Guning, Boss, mangyaring umalis nang wala ako, babalik ako sa sarili ko mamaya. Oo naman, sabi ni Guning, pagkatapos ay umalis kasama ang iba. Bago sila lumabas ng restaurant, sinulyapan ni Chen Kangyi sina Kay at Muzoksen. Sa katunayan, nag-aalala siya na baka mawala ng kontrol si Kay at magsabi o gumawa ng hindi nararapat, dahil alam niya kung gaano kagalit si Kay kay Muzoksen. Napansin ni Muzoksen ang sulyap ni Chen Kangyi, ngunit hindi niya ito pinansin. Boss, nagkita na ba sila? Tanong ni Chen Kangyi kay Guning sa labas. Oo, sabi ni Guning. Ano ang sinabi o ginawa ni Moye? Tanong ni Chen Kangyi. Ayos lang siya, pero inis si Muzoksen sa kanya, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, gumaan ang pakiramdam ni Chen Kangyi. Muzoksen. Moye. Nang marinig iyon, kapwa na pagtanto ni na Luzon at Lu Xiao ang kanilang relasyon, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsabi nito ng malakas. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3L, B11N. Sinundan ni Casey Muzoksen na umupo sa tabi ng tea table sa hall. Inabot ni Muzoksen kay Kay ang menu, ngunit hindi ito kinuha ni Kay. Ayokong uminom. Dahil ayaw uminom ni Kay, inilapag ni Muzoksen ang menu at direktang kinausap siya. Moye, alam kong ayaw mo sa akin, at palagi akong nagi-guilty sa ginawa ko sa iyo. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon na makabawi sa iyo? Paano? Tanong ni Kay at ngumisi. Maaari kang sumali sa pamilyang mo, at maging tagapagmana ng negosyo ng aming pamilya, sabi ni Muzoksen nang may kumpiyansa. Ang pamilya mo. Sa tingin ko dapat ay ang pamilyang Zhou, dahil nagpakasal ka sa pamilyang Zhou, sabi ni Kay. Ikaw. Natigilan si Muzoksen saglit at nagalit, dahil nataman siya ni Kay at napahiya siya. Fine, ang pamilya ni mo, dahil nagawa mo. Kahit na negosyo ng pamilyang mo,
Hindi ba malugi ngayon? Ngumisi ulit si Kay. Paano mo? Namangha si Muzoksan. Fine, since narinig mo na, masasabi ko na sa'yo ang totoo. Totoo na ang pamilya mo ay nasa gulo ngayon, ngunit ang isang nagugutom na kamelyo ay mas malaki pa rin sa isang kabayo. Alam kong napakalapit mo kay Guning, at tutulungan kanya hanggat handa kang kunin ang negosyo ng pamilyang mo. Kahit na hindi ka matulungan ni Guning, nasa kanya ang suporta ng pamilyang Tang. Walang magagawa ang pamilya Tang sa CTB, sabi ni Muzoksan. Inamin ito ni Muzoksan, ngunit parang katawa-tawa ito sa pandinig ni Muye. Hindi ka ba natatakot na ang iyong asawa at anak ay makipagkompetensya sa akin sa hinaharap? Tanong ni Kay. Ako ang nagtanong sa pamilyang mo ngayon, hindi nila magagawa ang desisyon, sabi ni Muzoksan. Naniniwala siya na tinanong siya ni Muye ng mga detalye dahil pinagsama-sama niya ang kanyang alok. Mas mahal ko ang kalayaan kaysa sa pera at katanyagan, sabi ni Kay. Hindi mo mabubuhay ang iyong buhay ng walang pera at sabigan. Isa kang matandang lalaki, at dapat mong unahin ang iyong karera. Pinuna ni Muzoksan si Kay. Sa sandaling ito, nakalimutan niya kung gaano kahirap ang relasyon nila ni Muye, at naisip niya na maaari niyang punahin o magalit man lang kay Muye bilang isang ama. Ang ibig mo bang sabihin ay dapat akong matuto mula sa iyo at iwanan ang pamilya para sa karera? Galit na sabi ni Kay. Malamang na ang mga lalaki ay dapat na magbayad ng higit na pansin sa kanilang karera, ngunit hindi ito nakakapanghinayang nang sabihin iyon ni Muzoksan. Ang isang tunay na lalaki ay ipaglalaban ang kanyang kinabukasan gamit ang kanyang sariling kakayahan, ngunit iniwan ni Muzoksan ang kanyang pamilya para sa isang mayamang babae. Siya ay walang hiya at makasarili. Siya rin ay walang awa dahil wala siyang moral na pamantayan. Ikaw, nagalit si Muzoksan nang kutsain siya ni Muye, ngunit kailangan niyang aminin na iyon ang katotohanan. Kahit na ang totoo, hindi man lang siya nakaramdam ng panghihinayang. Kung hindi niya ginawa iyon, hindi siya magiging matagumpay. Bilang karagdagan, lihim niyang sinuportahan sina Muye at nanay ni Muye. Kung hindi lang nalantad ang kanyang pangalawang kasal, susuportahan sana niya si Muye hanggang sa matapos si Muye sa kolehiyo. Inakala ni Muzoksan na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit hindi ito katanggap-tanggap sa mga mata ni Muye. Nako, hindi naman ako nagkukulang sa pera, kasi binibigyan ako ni Miss Gu ng napakagandang sweldo. Ang aking taunang pakete ay 12 ng milyong yuan, at ang aking trabaho ay hindi nakakapagod. I'm living a good, happy life now, and I don't want to change it, sabi ni Kay. Gustong-gusto niya ang kalayaan, ngunit nais din niyang gumawa ng isang bagay na makabuluhan, at ngayon ay mayroon siyang magandang trabaho at namuhay ng masayang buhay. Nagulat si Muzoksan nang marinig niya na kumikita si Kay ng 12 ng milyong yuan bawat taon. Hindi pwedeng sweldo lang, at shareholder dapat si Kay. Totoo na si Kay ay isang shareholder ng Shenning. Gayunpaman, ang pamilya mo ay may mahigit 1 bilyong yuan sa mga asset, at hindi inisip ni Muzoksan na si Muye ay handa na magbigay ng 1 bilyong yuan para lamang sa 12 ng milyong yuan. Muye, sigurado ka bang ayaw mong kunin ang negosyo ng pamilya mo? Ibibigay mo ba ang 1 bilyong yuan para sa higit sa 12 ng milyong yuan? Tanong ni Muzoksan. Kung gayon, magiging tulala si Muye sa mga mata ni Muzoksan. Sa totoo lang, maraming tao ang hindi matutuksong gumawa ng anuman para sa pera. Hindi ka ba natatakot na kumilos si Miss Gu laban sa pamilya mo kung alam niyang sinusubukan mo akong i-poach? Ngumisi si Kay. Well, natulala si Muzoksan sa isang segundo. Hindi na siya nag-isip patungkol dito, ngunit naniniwala lang na tutulungan siya ni Guning para sa kapakanan ni Muye. Dahil sa malapit na relasyon ni Muye kay Guning, talagang tutulungan siya ni Guning kung kailangan niya ng tulong nito. Naiintindihan ito ni Muye, ngunit hindi niya ito kailangan ngayon. Sige, tapos na ang oras. Kailangan kong umalis ngayon. Tiningnan ni Kay ang oras, at tumayo. Maghintay lang ng saglit, agad siyang pinigilan ni Muzoksan. Muye, isipin mo. Maaari kang maging tagapagmana ng pamilyang mo.
Ginoo. Ma, kalimutan mo na. Kahit na kunin ko ang negosyo ng pamilya mo, hindi ako tutulong ni Guning o ng pamilya Tang. To be honest with you, kahit ako hindi ko pipigilan ang taong sumisira sa pamilya mo, may determinasyon na sabi ni Kay. Parang hindi na siya makapaghintay na makitang masira ang pamilya mo. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na gagawin ni Moye si Muzoxen na isang figurehead lamang kapag kinuha na niya ang negosyo ng pamilya mo. Si Muzoxen ay kaaway ni Moye, at hinding-hindi ito magbabago. Sa wakas ay napagtanto ni Muzoxen na masaya si Moye na makita ang pamilya mo na may problema. Moye, ikaw. Itinuro ni Muzoxen si Moye gamit ang kanyang daliri, ngunit hindi niya alam kung paano siya papunahin. Tama, masaya akong makita ang pamilya mo na nasa malaking problema, sabi ni Kay at hindi nag-abala na itago ang kanyang matinding galit sa pamilya mo. Muzoxen, malinaw kong naaalala kung paano mo ipinagkanulo ang aking ina, at kung paano namatay ang aking ina. Ikaw, medyo natarante si Muzoxen nang naging napaka-agresibo ni Moye. Namangha siya nang makitang labis na kinasusuklaman siya ni Moye. Gayunpaman, wala pa ring ideya si Muzoxen na si Moye ang naging sanhi ng kaguluhan sa kanyang pamilya. Kailangan lang ni Moye ng computer na nakakonekta sa internet para gawin ang anumang gusto niya. Well, oras na para malaman mo ang totoo. Ako ang taong nagdudulot ng malaking kaguluhan para sa pamilyang mo, at hindi ako titigil sa paggawa nito, pagmamalaki at kasiyahang sabi ni Kay. Ano? Ikaw? Inikat ni Muzoxen ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi siya makapaniwala nang marinig niya na si Moye ang naging dahilan ng pagkagulo ng pamilya mo ngayon. Nagulat din siya sa kakayahan ni Moye. Enhart v Epsilon Pound N. Isang kanlungan para sa mga bookworm at mga ngarap. Paano ito posible? Si Moye, gayunpaman, ay hindi pinansin ni Muzoxen at ang kanyang tanong, pagkatapos ay lumabas. Hindi hinabol ni Muzoxen si Moye, dahil wala na siya sa lakas ngayon. Nakaramdam siya ng matinding hindi komportable at samuka ng isang subo ng dugo bago siya nawalan ng malay. May nakapansin sa kanya sa hall, at agad na tumawag ng ambulansya. Hindi man nasaksihan ni Kay ang eksena, narinig niya ang mga ingay sa likuran niya. Nahulaan niya na maaaring may nangyaring masama kay Muzoxen, ngunit wala lang siyang simpatiya sa kanya. Sa halip, may nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha. Muzoxen, karapat-dapat ka, at hindi pa ito tapos. Si Guning at Chen Kangyi ay may tour sa headquarters, at nakipag-usap si Guning kay Song Mani saglit bago siya umalis. Nagmaneho siya sa Antique Street, habang si Kay naman ay sabay na bumalik sa opisina ng CEO. Si Chen Kangyi ay nag-aalala tungkol kay Kay sa buong panahon, kung sakaling makipag-away si Kay kay Muzoxen. Paano ito? Tanong ni Chen Kangyi kay Kay na may pag-aalala sa pangalawang Kay na nagpakita. Naka-cross-leg si Kay sa sofa. Plano niyang hayaan akong kunin ang negosyo ng pamilyang mo upang matulungan ni Guning at ng pamilyang Tang ang pamilyang mo. Pagkasabi nun, tumawa si Kay. Napakatawa. Sinabi ko sa kanya na ako ang taong nagdudulot ng malaking kaguluhan sa kanyang pamilya, at nagsuka siya ng dugo sa galit bago siya nawalan ng malay, sabi ni Kay na may pananabik. Nang marinig iyon, nakaramdam din ng saya si Chen Kangyi para sa kanya. Naglabas si Guning ng isang kahon na may mga tunay na antik sa loob mula sa telepathic eye space, pagkatapos ay naglakad papunta sa Antaigang Kalye. Sa kanyang pagpasok sa loob, narinig ni Guning ang isang batang lalaki na umiiyak sa di kalayuan. Tumingin siya at nalaman niyang nakayakap ang isang 12 anyos na batang lalaki sa paan ng nasa katanghaliang gulang na umiiyak sa lupa. Sinubukan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na paalisan siya, ngunit nabigo. Kailangan mong bayaran ang aking yiksing clay teapot. Malakas na sigaw ng bata. Bitawan mo ako. Ikaw mismo ang sinira. Bakit ko ito babayaran? Galit na sabi ng medyo may edad na. Hindi ko ginawa. Ikaw ang nakabasag nito. Sinira mo. Ang batang lalaki ay nakipagtalo ng may katiyakan. Sino ang nakasaksi niyan? Sino ang makapagpapatunay nito? Bitawan mo ako, kung hindi mo kakayanin ang resulta.
Mukhang agresibo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at pinagbantaan ang bata. Tumabi lang ang mga tao sa paligid nila habang nanonood ng drama. Wala ni isa sa kanila ang tumayo para sa bata, kahit na alam nilang nabasag ng nasa katanghaliang lalaki ang yiksing clay teapot. Bagaman sinira ito ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, tumanggi siyang aminin ito, at hindi rin binayaran. Halata na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay hindi isang taong maaari nilang guluhin. Ayoko. Kailangan mong magbayad para sa yiksing clay teapot. Iyon ang paboritong antigo ng aking lolo. Dahil sinira mo ito, dapat mong bayaran ako ng pera. Kailangan ng lolo ko ang pera para mailigtas ang kanyang buhay. Sabi ng bata. Bumaba ka. Nawalan ng pasensya ang nasa katanghaliang gulang, at nagtaas ng paa. Sisipain na sana niya ang bata, ngunit walang pumihil sa kanya. Sa sandaling ito, isang paa ang umabot at pinigilan ang paa ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakaramdam ng pananakit ang nasa katanghaliang gulang na parang sumipa lang ng matigas na bato at napasigaw sa sakit. Nagulat ang lahat sa eksena. Nagalit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at lumingon kay Guning. Gayunpaman, nagningning ang kanyang mga mata nang mapansin niyang isang magandang dalaga si Guning. Napakagandang babae, nilinggan niya si Guning. Ngumiti si Guning at nagtanong sa malumanay na boses, nabasag mo ba ang kanyang yiksing clay teapot? Siya ay nabitag sa kanyang kagandahan. Oo, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumimangot, at ang mga nanunood ay nagsimulang tumitig sa kanya ng may disgusto. Ang pangalawa ay sinabi iyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, na pagtanto niya na hindi niya dapat ito binibigkas at binago ang kanyang mga salita ng sabay-sabay. Hindi ko ginawa. Siya mismo ang nasira. Ikaw, hindi ako, ang nakabasag nito. Inis na nakipagtalo ang batang lalaki na nasa lupa pa rin. Bumalik ka sa iyong mga paa ngayon. Tutulungan kita, sabi ni Guning sa bata. Si Guning ang unang nagkaroon ng lakas ng loob na kumampi sa kanya, kaya pinili ng bata na magtiwala sa kanya at bumangon. Pagkatapos, humarap si Guning sa nasa katanghaliang gulang na lalaki at naglagay ng malamig na ekspresyon. Hindi mo ginawa. Sa tingin ko narinig ng lahat ang sinabi mo. Naunawaan ni Guning na sinabi ng bata ang totoo at malamang na sinira ng nasa katanghaliang lalaki ang yiksing clay teapot. Ngunit walang sino man dito ang nangahas na inisin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Malaki ang posibilidad na maimpluwensyahan ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito kaya walang gustong manggulo sa kanya. Kung peke ang yiksing clay teapot, hindi iyon malaking bagay, ngunit ito ay totoo, at kailangan ng lolo ng bata ang pera upang mailigtas ang kanyang buhay. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Guning na kailangan niyang tulungan sila. Naunawaan din ng mga taong nakapaligid sa kanila na kasalanan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, kaya hinintay nila ang resulta. Ano ngayon? Fake lang at wala talagang halaga, mayabang na sabi ng medyo may edad na. Hindi ito peke. Nakipagtalo ang bata. Ang yiksing clay teapot na ito ay paborito ng kanyang lolo, at sinabi sa kanya ng kanyang lolo na nagkakahalaga ito ng daan-daang libong yuan. Bata ka lang, at wala kang alam sa mga antik. Ito ay isang pekeng, single ng medyo may edad na lalaki sa bata. Sa katunayan, alam ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na ang yiksing clay teapot na ito ay hindi peke, kaya tumanggi siyang aminin na sinira niya ito. Gusto niya talagang bilhin ito, ngunit nasira ito nang hindi sinasadya. Kailangan niyang itanggi na sinira niya ito, kung hindi, kailangan niyang bayaran ang bata ng maraming pera. Hindi naman siya nagkulang sa pera, pero itong yiksing clay teapot na ito ay nabasag na. Kung binayaran niya ito ay isang kabuoang pag-aaksaya ng pera. Maaari kaming humingi ng tulong sa isang eksperto kung gusto mong malaman kung ito ay totoo o hindi, sabi ni Guning. Madaling gawin iyon. Walang problema, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kasiglahan. Tatawag din ako ngayon. Pagkasabi niya nun ay kinuha niya ang phone niya at may tatawagan sana. Pumayag siya kay Guning dahil tatawagan niya ang isang taong tutulong sa kanya.
Gayunpaman, si Guning ay hindi pipi. Maghintay lang ng saglit, pinigilan siya ni Guning nang walang pagkaantala. Wala akong tiwala sa taong tatawagan mo. Bakit hindi tayo parehong tumawag ng eksperto? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay natigilan sa isang segundo. Kung may kilala rin si Guning na isang anti-gang eksperto, malapit nang malantad ang kanyang kasinungalingan. Sa pag-iisip niyan, medyo nataranta ang medyo may edad na. Sino bang eksperto ang tatawagan mo? Tanong niya kay Guning. Gusto niyang malaman kung ang tatawagan ng ekspertong si Guning ay isang mahalagang tao sa industriyang ito. Well, tatawag ako ng isang eksperto na miyembro din ng Antiques Association, na mas mapang-akit, tama. Sabi ni Guning. Nang marinig iyon, nagsimulang magsisi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. May kilala ka bang eksperto na miyembro din ng Antiques Association? Tanong muli ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Guning. Oo naman, sabi ni Guning. Sa totoo lang, kung ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay handang magbayad ng pera nang hindi nagdudulot ng gulo, hindi mag-abala si Guning na tumawag ng eksperto. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nag-alinlangan, at napansin ng iba ang kanyang kakaibang reaksyon. Nagsimula silang maniwala na ang Yixing clay teapot na ito ay isang tunay na antik. Kung ang tsarera ay totoo, at ang lalaking ito ay tumangging aminin na siya ang nakabasag nito, ang bata at ang kanyang lolo ay magiging biktima. Tama, napakasama niyang tao. Hinaan mo ang boses mo. Siya ang bayaw ng boss ng Jocks Iyang Shop. Huwag mo siyang pakialaman. Ano? Ang amo ng Jocks Iyang Shop ay bayaw niya. No wonder sobrang yabang niya. Bueno, kung talagang may kakilala ang babae sa Antiques Association, kahit ang Jocks Iyang Shop ay hindi ito maitatanggi. Umaasa ako na talagang matulungan ng babae ang kawawang lalaki. Panipi gitnang tuldok gitnang tuldok gitnang tuldok panipi. Narinig ni Guning ang tungkol sa Jocks Iyang Shop, ngunit ito ay halos hindi maihahambing sa kanyang Xiandian Antique Store. Ang Xiandian Antique Store ay suportado ni Jiang Zhongyo na dating pinuno ng Antiques Association, kaya walang nang ahas na manggulo para sa Xiandian Antique Store. Kung kinakailangan, hihingi ng tulong si Guning kay Jiang Zhongyo. Nagdadalawang isip pa rin ang nasa katanghaliang gulang na magdesisyon. Sir, bakit po kayo nag-aalangan? Mangyaring tumawag ka agad. Lahat kami ay naghihintay sa iyo, sabi ni Guning at hinimok siya. Ikaw, pakiramdam ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay na-corner. Bigla niyang itinulak ang bata ng may karahasan at sinabing, wala kang pakialam. Pagkatapos noon, gusto na niyang tumakas, dahil naniniwala siyang hindi siya ng ahas na pigilan ng mga nanonood. Gayunpaman, sa kanyang paggalaw, ginawa siyang madapa at madapa ni Guning. Sa isang malakas na tunog, tumama ang lalaki sa matigas na lupa at napasigaw sa sakit. Karamihan sa mga tao ay natakot sa kanyang malakas na sigaw, ngunit ang ilan ay nakakaramdam pa rin ng saya at pagtawa. Nakaramdam ng kahihiyan sa publiko ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. How dare you? Nilinggan niya si Guning. Ano ngayon? Ngumisi si Guning. Ikaw, hindi alam ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sasabihin. Bayaran ang pera ngayon, o tatawag ako ng pulis, sabi ni Guning na walang pasensya. Ang boss ng Jocks Iyang Shop ay bayaw ko, at parurusahan kanya. Ginamit ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang Jocks Iyang Shop para takutin si Guning. Idiot ka ba? Kung natakot ako sa Jocks Iyang Shop, hindi kita pipigilan sa pagtakas pagkatapos mong malaman ang tungkol sa relasyon mo sa Jocks Iyang Shop, sabi ni Guning at nginisyan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang marinig iyon, na-curious ang mga tao tungkol sa background ng pamilya ni Guning. Dahil hindi siya natatakot sa Jocks Iyang Shop, tiyak na mas makapangyarihan ang kanyang pamilya kaysa rito. Ikaw, muli siyang pinandilatan ng medyo may edad na lalaki. Sino ka? Tanong niya. Ang boss ng Xiandian Antique Store, si Guning, sabi ni Guning. Karamihan sa mga taong bumisita sa Anti-Gang Kalye ay madalas na nakarinig ng boss ng Xiandian Antique Store.
Alam nila na ang amo nito ay isang batang babae na nagngangalang Guning, ngunit hindi marami sa kanila ang nakakita sa kanya sa totoong buhay. Kaya naman, lahat ng tao ay gulat na nakatingin kay Guning ngayon. Ano? Siya ang boss ng Siangdian Antique Store, si Guning. Walang nag-isip na nagsisinungaling siya, dahil ang Siangdian Antique Store ay hindi kalayuan sa kinaroroonan nila sa Antique Street. Siya ang boss ng Siangdian Antique Store. Siya ay napakabata at maganda. Dahil siya ang boss ng Siangdian Antique Store, ang lalaking ito ay tiyak na mapapahamak. Tama, narinig ko na ang Siangdian Antique Store ay may suporta kay Master Jiang at Master Shu. Haha, deserve naman ng tao. Kailangan niyang bayaran ang pera. Panipi gitnang tuldok gitnang tuldok gitnang tuldok panipi. Ang mga tao ay nagsimulang talakayin ang mga ito, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lubos na natulala ngayon. Sa huling pagkakataon tatanungin kita. Magbabayad ka ba ng pera, o tatawagan ko ba ang pulis? Tanong ni Guning. Ako na ang magbabayad ng pera, ang sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at nag-igting ang kanyang mga ngipin. Magaling, pumunta tayo sa appraisal center para makita kung magkano ang dapat mong bayaran, sabi ni Guning. Mabuti, walang pagpipilian ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tiniis niya ang sakit sa paligid ng kanyang katawan, at ginawa ang kanyang makakaya upang makabangon muli. Halika, sabay tayong pumunta sa appraisal center, sabi ni Guning sa bata. Salamat. Inilagay ng katawan ang mga piraso ng Yixing clay teapot sa isang bag at sinundan si Guning. Naglakad din sa likuran nila ang middle-aged na lalaki papunta sa appraisal center. Dahil sa mabigat na pagkahulog, mabagal na naglakad ang nasa katanghaliang gulang, ngunit hindi siya pinilit ni Guning. Salamat ulit sa iyong tulong, sabi ng bata kay Guning pagkaraan ng ilang sandali sa paglalakad. Ikinagalak ko, ngumiti si Guning. Napakabait niya sa bata. Nang lumakad sila palapit, nakita ni Guning si Chen Darong na nakatingin sa pinto. Hi, boss. Naglakad si Chen Darong para salubungin si Guning nang makita niya ito. Bago dumating si Guning sa Antaygang Kalye, sinabihan niya si Chen Darong na magdadala siya ng mga totoong antik dito, kaya hindi na nagulat si Chen Darong nang makita siya. Sa halip, inaabangan niyang makita siya at ang kahon ng mga tunay na antigo, ngunit hindi niya agad kinuha ang kahon dahil napakaraming mahalaga at masusugatan na mga bagay sa loob. Kung masira niya ang alinman sa mga ito nang hindi sinasadya, sila ay magdurusa ng malaking kawalan. Kumusta, Tio Chen? Pakilagay ang kahon na ito ng maayos, may kailangan muna akong harapin, sabi ni Guning at inilagay ang kahon sa counter. Walang problema, sabi ni Chen Darong. Medyo mabigat, kaya maaari mong dalhin ito sa loob ng ibang lalaki, sabi ni Guning. Oo naman, sabi ni Chen Darong. Pagkatapos nito, lumabas si Guning kasama ang batang lalaki at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakilala rin ni Chen Darong ang nasa katanghaliang gulang na lalaki nang makita niya ito, ngunit hindi na ito nagtanong. Nang wala na si Guning, inilipat ni Chen Darong ang kahon sa loob ng silid sa tulong ng isang kawani. Tunay na napakabigat nito, at mahirap para sa isang tao na ilipat ito ng mag-isa. Manager Chen, napakalakas ng boss namin. Sabi ng staff kay Chen Darong. Tama, sabi ni Chen Darong at tumango. Umalis ang staff nang mailagay ang kahon sa kwarto at nanatili si Chen Darong para tingnan ang mga antik. Nagulat siya nang buksan niya ang kahon. Walang pagkaantala, tinawag ni Chen Darong ang mga anti-gong collector at eksperto na may magandang relasyon sa Siangdian Antique Store na pumunta. Sinabi nila kay Chen Darong na ipaalam sa kanila kapag nagkaroon ng bagong mga tunay na antigo ang Siangdian Antique Store. Kung nahanap nila ang gusto nila, bibilhin nila ito. Kung hindi, hindi masamang pahalagahan ang mga tunay na anti-gong iyon. Kahit na hindi nila binili ang mga tunay na antik na iyon. Maaaring bayaran ito ng kanilang mga kaibigan, dahil ibabahagi nila ang impormasyon tungkol sa mga antik sa kanilang mga kaibigan sa industriyang ito. Natanggap din ni Jiang Zhongyo ang tawag ni Chen Darong.
Nang tawagin siya ni Chen Darong, naglalaro siya ng chess kasama sina Master Shu at Master Leng sa bahay ng pamilya Leng. Ano? Si Girl Gu ay nasa kabisera ngayon. Natuwa si Jiang Zhongyu nang marinig niya ang balita. Pinagaling ni Guning ang kanyang sakit, kaya palagi siyang nagpapasalamat sa kanya. Nagulat din sina Master Leng at Master Shu nang marinig iyon. Nandito si Girl Gu, masayang tanong ni Master Leng. Nasasaktan siyang makita ang kanyang magiging apo na manugang. Oo, narito ang aming boss, sabi ni Chen Darong sa telepono kay Jiang Zhongyu. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Jiang Zhongyu. Umalis siya para makipag-ayos muna at babalik din siya sa lalong madaling panahon, sabi ni Chen Darong. Great, sabihin mo sa kanya na hintayin niya ako. Papunta na ako, sabi ni Jiang Zhongyu. Oo naman, sasabihin ko sa amo natin, sabi ni Chen Darong. Pagkatapos ibaba ang tawag, tumayo kaagad si Jiang Zhongyu. Magkita tayo kay Girl Gu sa Antay-Gang Kalye. Magkikita kami ng magiging granddaughter-in-law ko. Bakit ka excited? Sabi ni Master Leng. Sa katunayan, medyo nalungkot siya nang marinig ang balitang nasa kabisera ang kanyang magiging apo na manugang mula sa bibig ng ibang tao. Si Guning ang kanyang magiging granddaughter-in-law, at dapat ay tinawag niya muna siya. Sinisi ni Master Leng si Leng Xiaoteng dahil dahil hindi dadalhin ni Leng Xiaoteng si Guning para makipagkita sa kanya hanggang sa mag-aral si Guning sa Capital University. Nagpasya siyang makipagkita mismo kay Guning. Haha, Leng, nagseselos ka ba sa akin? Bakit hindi mo sabihin kay Girl Gu na ikaw ang lolo ni Xiaoteng mamaya? Maaari kang makipagpalitan ng mga numero ng telepono sa kanya para tawagan kanya kung pupunta siya muli sa kabisera sa darating, sabi ni Jiang Zhongyu. Bilang kaibigan ni Master Leng, ayaw ni Jiang Zhongyu na makita siyang malungkot. Gagawin ko yan mamaya, sabi ni Master Leng na may determinasyon. Pagkatapos noon, sabay silang umalis papuntang Antique Street. Kasabay nito, dumating si Guning sa appraisal center. Ito ay isang hindi may kakailan na katotohanan na ang Yixing Clay Teapot ay totoo at ito ay may mataas na kalidad din, kaya ito ay hinirang, halos 500 yuan. Sa makatuwid, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay magbabayad ng 500,000 yuan para dito. Gayunpaman, walang ID card o bank card ang mga bata, kaya tseke lang ang makukuha niya, hindi ligtas. Sa kanilang pagpunta dito, alam ni Guning na ang mga magulang ng bata ay namatay noong siya ay maliit pa at siya ay lumaki kasama ang kanyang lolo. Sa pagkakataong iyon, tumawag si Guning ng pulis para humingi ng tulong, dahil wala siyang gaanong oras para alagaan ang bata. Sinabi ni Guning sa pulisya ang lahat ng dumating sila. Sinabi rin niya sa kanila na siya ang boss ng Xiangyang Antique Store. Narinig din ng mga pulis sa Antay-Gang Kalye ang pangalan ni Guning, kaya nangako silang hahawakan ito ng maayos. Pagkatapos, inabot ni Guning sa pulis ang isang bote ng power crystals, na gamot para sa lolo ng bata. Bagamat hindi alam ni Guning kung anong sakit ang mayroon ang lolo ng bata, tiwala siya na makakatulong sa power crystal. Sapat din ang 500,000 yuan para gumaling sa sakit ng lolo ng bata.